Celebox. Sa probinsya ng Bohol, nakatira si Luna Mirasol. Lumaki sa farm kasama ang kanyang lolo na si Pedro. Maganda, isang dalagang Filipina, ngunit masungit sa iba. Subukan mong lumapit sa akin at matatamaan ka sa upong hawak ko. Huwag kang lalapit sa akin, diyan ka lang. Si Chase Lesable, sa kabilang banda, ay isang bilyonaryo. May-ari ng isang malaking kumpanya, ngunit makulit at pasaway ito. Sakit sa ulo ng kanyang lolo Minandro. Paps, alam ko naman. Just let me handle it, okay? Oh, slow down, Tigress. We will do that later. Paps, still on the line? Tatawagan na lang kita mamaya ha. Love you. Take care. Labis na magkaiba ang kanilang mga mundo. Ngunit pagtatagpuin sila ng tadhana. Ano ang gagawin ni Luna kapag nakita niyang naka-boxers lang si Chase sa gitnang kalsada? Ano ang mangyayari kung puno ng kulit at sungit sa pagitan nilang dalawa? May mamumuong pag-ibig kaya sa kanila? Ating tunghayan ng isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Chase, where are you? Sang impyerno ba kita hanapin? Galit na asik ni Minandro. Lolo ni Chase habang tinatawagan siya sa cellphone. Paps, I'm busy right now. Pwede bang mamaya na lang tayo mag-usap? Hey honey, yes, of course, I'm not busy. Marahang minasahe ni Minandro ang kaniyang sintido. Nambababae ka na naman ba? Wala ka bang pakialam sa kumpanya mo? Paps, alam ko naman. Just let me handle it, okay? Oh, slow down, Tigress. We will do that later. Paps, still on the line? Tatawagan na lang kita mamaya ha. Love you. Take care. Napailing na lamang si Minandro sa kanyang apo. Kinabukasan ay madaling araw na nang makauwi si Chase sa kanila. Good morning, Paps. Walang maganda sa umaga ko, Chase. Baka nakakalimutan mong may kasalanan ka sa akin for not showing up yesterday. Ang sabi mo busy ka pero anong ginawa mo? Nasa bar ka lang pala. Paps, chill. Nag-unwind lang naman ako dahil sobrang busy ko sa company these past few days. I'm sincerely sorry for ditching you. Lumapit na si Chase sa kanyang lolo, tsaka niya yun niyakap. Ang baho mong bata ka. Amoy alak. Maligo ka nga doon. I need some rest, Paps. Pupunta na ako sa kwarto ko. Nang makitang tumango ang kanyang lolo, ay agad nagpunta si Chase sa kanyang kwarto. I know Paps has been cursing me since yesterday, but I know he loves me so much. Natatawang wika niya. Si Chase Avilier Lesable ay isang 30 taong gulang, isang bilyonaryo at may-ari ng isang malaking kumpanya. Ang lolo Minandro niya ang kasama niya sa buhay matapos mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente noong 18 taong gulang siya. Maayos siyang pinalaki ng kanyang lolo sa poder nito, ngunit habang tumatanda ay nagiging pasaway at makulit. Nagiging sakit sa ulo ng kanyang lolo. Si Chase ay may katangkarang 6'2", maputi ang balat, kutis mayaman, maitim ang buhok at may konting balbas sa muka. Matipuno rin ang katawan niya at kitang-kita ang mga ugat sa kanyang mga kamay. May pagka-bluish ang mga mata, matangos na ilong at mapulang mga labi. Kaya naman maraming babae ang patay na patay sa kanya. Alright, let's enjoy this night! Sigaw ni Chase. Kasalukuyan siyang nasa bar habang ini-enjoy ang inumin. Walwal kung walwal si Chase habang may mga babae sa tabi niya. Napahinto siya sa pakikipaglandian dito nang maramdamang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Chill, Leones. I have to answer this call. Hello, Paps. Napatawag ka? Wika ni Chase. Why are you asking me that? Hindi ba't we will be meeting my friends now? How come did you forget it? Really? Oo, Avelier. Bakit parang ang ingay dyan? Don't tell me nasa bar ka na naman. Yes, you're right, Paps. Lintik na batang to. Bakit ba araw-araw kang nasa bar? Gabi ngayon, Paps, hindi morning. Kahit na. Bakit ba sakit ka sa ulo ngayong matanda ka na? Paps naman, hindi naman ako sakit sa ulo.
Ewan ko sa'yong bata ka. Hindi na rin ako bata. 30 na kaya ako. Bata ka pa rin sa paningin ko. Hey Chase, let's continue what we're doing. Itigil mo na yan and let's enjoy. Wika ng babae. Pop, sorry talaga. I'll see you later. Pinatay na ni Chase ang tawag at pinagpatuloy ang pag-i-enjoy sa bar. Kinabukasan ay nagpunta siya sa isang hotel para makipagkita sa babaeng nakilala niya sa bar. Ngunit bago pa siya makapasok sa hotel, ay may isang van ang huminto sa tapat niya. Nagsilabasan ng mga malalaking lalaki at bigla siyang sinuntok sa tiyan. What the? Sino kayo? Ah! Napadaing siya dahil sa sakit. Pwersa siyang pinasok sa van tsaka tinakpan ng kanyang ilong ng panyo. Maya-maya pa'y nakaramdam siya ng pagkahilo. Sino ba kayo? Wika ni Chase bago siya mawala ng malay. Lo, para saan po itong hinarvest kong mga upo at talong? Tanong ni Luna sa kanyang lolo Pedro nang mapasok siya sa kabilang bahay. Pwede bang ihatid mo yan kay Sita? Sinabi kasi niya sa akin kahapon tungkol dyan. Okay po, Lo. Huhugasan ko muna ang mga to. Si Luna Mirasol ay isang probinsyana at lumaki siya sa farm kasama ang kanyang lolo Pedro. Lumaki siya kasama ang kanyang lolo dahil namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Mayaman sila sa mga ari-arian at may-ari rin ng ektaryang lupa ngunit kahit ganun pa man, ay pinanatili nilang simple ang kanilang buhay. Mabait siya pero masungit sa ibang hindi niya kilala. Si Luna ay may katangkarang 5'6", tipikal na dalagang Filipina dahil sa balat niyang kayumanggi. Balingkinitan at meron siyang maitim, mahaba at saktong kulot na buhok na hanggang bewang. Ang presko ng mga hinarvest kong mga talong at upo, tiyak magiging masaya si Manang Sita dito. Wika niya. Ano kaya ang gagawin ko mamaya? Ngunit napahinto siya sa paglalakad at nabigla sa kaniyang nakita. Ah! Bastos! Manyak! Malakas na sigaw niya. Napatingin siya sa lalaking nakahiga sa gitna ng kalsada at tanging boxers lang ang suot nito. Dahil sa pagkabigla ay naihampas niya ang dala niyang malalaki at mahabang talong at upo. Ah! Sino ba tong taong to? Sigaw ulit niya. Tulong! Ngunit wala ni isang dumang tao. Maging ang mga motorsiklo ay wala rin. Hindi niya namalayan na nagising palang lalaking nakahiga sa gitna ng kalsada. Tumayo ito at palinga-linga. Sino bang sumigaw ng napakatinis? Will you please shut up? Kita mo nang natutulog ang tao eh. What? Anong natutulog? I'm not even sleeping earlier. Nasaan ang mga lalaking dumukot sa akin? Ang nanuntok sa katawan ko. Pagtataka ni Chase nang maalalang nangyari sa kanya. Ah! Tulong! Sigaw ulit ni Luna at hindi pinansin ang mga sinasabi ng binata. Bakit ka ba sumisigaw? Bakit naman ako hindi sisigaw ha? Tingnan mo ang sarili mo. Bakit ang laki ng brief na suot mo? Brief ba yan? Takang tanong ni Luna ngunit umiling siya. Ah, bahala na. Wala na akong paki kung brief ba yan o hindi. Basta't bakit ka nakaganyan? Napapaiwas pa ng tingin si Luna sa lalaki. Akmang lalapit sana ng lalaki sa kanya, ngunit binantaan niya ito sa hawak niyang mahabang upo. Subukan mong lumapit sa akin at matatamaan ka sa upong hawak ko. Huwag kang lalapit sa akin. Diyan ka lang. Napangisi pa si Chase tsaka niya tiningnan ang kaniyang katawan. Doon niya napagtanto na totoong naka-boxers lang siya. Oo nga no, you're right. Naka-boxers lang ako. I mean, what the hell? Bakit ako naka-boxers lang? Where are my clothes? Ang Rolex ko. At cellphone ko. My rings and necklace. Even ang wallet ko na may lamang 100k cash at mga cards ko. Wala. Siguro kinuha mo no? Bintang ni Chase kay Luna. Ano? Naririnig mo bang sinasabi mo? Bakit ko naman kukunin ang mga bagay na hindi ko pag-aari? Hindi ako nasisilaw sa anumang sinasabi mo, no? Oh God, are you even serious? Then, where the hell are they? Malay ko ba sa'yo? Malay ko. At saka bakit akong tinatanong mo? Hindi nga kita kilala. Sino ka ba ha? Ngayon lang kita nakita. Well, in case you don't know me,
Hindi nga kita kilala, ang kulit. I'm Trace Avilier, Leisable. Fresh in the flesh. And you? Luna Mirasol. Siguro naman ay nahihiya ka ngayon dahil tanging yan lang ang suot mo. What? Bakit naman ako mahihiya? Can't you see this body? So yummy. And look at this big bird. Napapikit si Luna sa sinabi ni Chase. Baliw ba tong lalaking to? Nakakainis. Umagong-umaga siyang nakita ko. Bulong ni Luna sa kaniyang sarili. Siguro baliw talaga siya. At nagpapanggap lang na may mamahalin siyang mga gamit. Relo, sing-sing, kwintas at wallet niyang may 100k na pera. O baka adik to at masyadong malakas ang tama niya. Madami pa siyang sinabing kung ano-ano tungkol kay Chase habang ang binata naman ay maiging pinagmamasdan ng kanyang magandang katawan. Anong pinagsasabi mo dyan? Is that Bisaya? Hindi, Latin yun at kinukulam kita. You're kidding me. But look at this well-toned body that I have. Worthy talaga ang pag-gym ko at pag-diet although palagi akong umiinom. Pagyayabang niya. Kapag sabay kong hinampas sa kanya ang mga upo at talong na dala ko, mananahimik kaya siya? Hey Luna, look. Pagtawag ni Chase. Napasinghal naman si Luna tsaka siya tumingin kay Chase. Aba, hindi pa rin pala tapos ang taong to. Pinakita ni Chase kay Luna ang macho posing niya dahilan para mandiri ang dalaga. Hindi ka ba nandidiri sa mga pinaggagawa mo? At isa pa, hindi ka ba nakakaramdam ng pagiginaw? Brief lang ang suot mo eh. Malaking brief. What the heck is brief? Brief ba? Kapares ng panty. Ang hina naman ito. It's brief, Luna. Brief. Hindi P. It's F. Brief. Ano namang pinagkaiba doon? Letter B lang naman ang simula nun. At saka pwede bang tumigil ka na dyan? Nakakaimbiyero na ka? Iritadong wika ni Luna habang patuloy pa rin si Chase sa pag-flex sa kaniyang katawan. Pero hindi nakinig si Chase at ipinagpatuloy pa rin niya ang ginagawa. Sa gitna ng kaniyang ginagawa, iniwan siya ni Luna at nagmamadali itong naglakad. Bahala siya sa buhay niya. Kailangan ko pa itong etid kay Manang Sita. Baka lulutuin niya to sa almusal niya. Nang mapansin ni Chase na iniwan na pala siya ni Luna at naglakad na ito papalayo sa kanya, ay mabilis niya itong hinabol. Luna, wait! Hintayin mo ako! Sigaw niya. Mas binilisan pa ni Luna ang kaniyang paglalakad. Anong hintayin ko siya? Bakit? Sasama ba siya sa akin? No way, hindi pwede. Ngunit hinabol pa rin ni Chase si Luna kahit nahihirapan siyang maglakad. Nakapaalang kasi siya at lubak-lubak pa ang kalsada. Bakit ba hindi simentado ang daan dito? Reklamo niya. Luna, wait for me! Sigaw ulit niya ngunit sinubukan na ni Luna na tumakbo. Ah! May baliw na sumusunod sa akin! Tulong! Bakit ba kasi ako nakakita sa kanya? Eh di sana hindi ko na lang siya pinansin at hinayaan ko na lang siya. Pero hindi naman ako pinalaki ni Lolo na walang pakialam sa ibang tao kahit minsan sinasabi niya sa akin na masungit ako. Hingal na wika ni Luna sa sarili habang tumatakbo. Luna, bakit ka ba kasi tumatakbo? Sigaw ni Chase. Bakit mo rin ako hinahabol? Sigaw pabalik ni Luna. Eh kasi tumatakbo ka eh. Hindi na nakayanan ni Luna ang tumakbo. Mabilis kasing nakasunod si Chase sa kanya. Bakit ang bilis mong makatakbo at makahabol sa akin? Isa ka bang tiktik o tikbalang? What? Are you comparing me to a tiktik or a tikbalang? Kita mo naman ang kagapuhan ko, hindi ba? I'm not fit on that. Kahit na, nakakatakot ka. Baka tama nga sinabi ko. Baka isa kang tiktik o tikbalang na nagbabalat kayo. Baka kinuha mo ang loob ko para maging biktima mo. May ganyan bang lumalabas sa madaling araw? Malay mo naman, walang imposible no? At saka hindi mo ako makukuha. Are you out of your mind? And besides, may tik-tik o tikbalang bang maputi? Ano? Nagluta lang sila because they have budget? Ano? Anong lutang sinasabi mo? You're comparing me to a tik-tik or tikbalang eh. Pero maputi ako. Ewan ko sa'yo. Bakit ba kita pinapansin at kinakausap gayong isa ka namang baliw? Maybe because of my charm? At gwapo ko at hot. That's why you're talking to me. Ang kapal naman ng mukha mo. Kasing kapal ng kalyo mo sa paa. What? Anong kalyo? I don't even know that. Tinignan pa ni Trace ang kanyang paa pagkatapos.
Oh no, ang dumi ng pa ako. Kakapaputs pa ko lang eh. Pero tingnan mo kung anong nangyari. Pinahabol mo kasi ako. Hindi makapaniwalang tumingin si Luna sa kanya. Wow! Ako pang may kasalanan kung bakit ka nagkakaganyan? Pwede mo naman akong hindi habulin. Pwede ka namang hindi sumama sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Trace na para bang may naisip siya dahil sa sinabi ni Luna. Bingo! Ang galing mo, Luna. Pwede bang sumama ako sa'yo? Napasinghal si Luna at saka siya sarkastikong tumawa. Ikaw? Sasama sa akin? Asa ka? Bahala ka sa buhay mo! Nagsimulang maglakad si Luna habang sunod-sunod naman si Trace sa kanya. Sige na, Luna. Please, maawa ka naman sa akin. Nagpupumilit pa rin si Trace kay Luna habang sumusunod siya dito. Kahit masungit si Luna, ay nakaramdam naman siya ng konsensya. Nakokonsensya pa rin siya. Sige na, please. I promise. If tinulungan mo ako, kapag sinama mo ako, I'll give you a lot of money. Name it if you want. Hindi makapaniwalang natawa si Luna. Anong akala mo sa akin? Mukhang pera? Hindi ko kailangan ng pera, no? I don't care. Basta tulungan mo lang ako. Bibigyan kita kahit magkano ang gusto mo kapag nakauwi ako sa amin. Nasa Quezon Province lang naman tayo, right? O sa Rizal. Am I right? Ngayon ay totoong natawa si Luna sa sinasabi ni Trace. Anong Quezon Province at Rizal ang pinagsasabi mo? Nasa Bohol tayo. Nanlaki ang mga mata ni Trace sa kanyang narinig. At hindi lang ito basta Bohol. Nasa malayang dapit tayo ng Bohol, sa Sierra Bulyones. Parang may himatay si Trace dahil sa gulat. Bakit ako napunta dito eh? Nasa Manila lang naman ako kanina. Anong petsa na ngayon? 15. What? As far as I can remember, that was 14 nung pumunta ako sa hotel. Paanong nangyari to? Aba, malay ko sa'yo. Baka may atraso ka sa Manila kaya tinapon ka rito. Imposible. Pero aminado naman akong may kakompetensya ako sa business pero I don't think darating sa punto na ganito. May iba bang paraan para makalis ako dito? Maybe you can van here. Tanga talaga to. Malayo nga tayo sa lungsod eh. Tapos maghahanap ka ng van dito? Nasa malayong lugar tayo. Walang van dito. Paano na ako? How am I going to handle this? Paano nga't lalo na't nakaboxer ka pa? Napaiwas naman si Luna nang makitang nakaumbok sa boxers. Ikaw you're watching my birdie. Birdie mo, Maya? Ang liit! Hindi makapaniwalang napatingin si Trace kay Luna. What? That's not true. Ang laki kaya nito. Alam mo, nagsasayang lang ako ng oras sa'yo. Baka kanina pa naghihintay si Manang Sita sa akin. Baka kanina pa niya hinihintay mga upo talong na dala ko. Kasalanan ko bang kinakausap mo ko pinapansin? Oo, dahil kung hindi kita kakausapin, mangungulit ka sa akin. At isa pa, nahihiya akong kasama ka dahil dyan sa saplot mo. Parang nasa isang fashion show ng mga brief. Hindi nga brief yan. It's brief. And this is not a brief. Boxer to. Kung gusto mong makita ang brief ko, pwede ko namang hubarin tong boxer ko. Baliw! Malakas na sigaw ni Luna. I'm serious, Luna. Pero sige na, please. I'm begging you. Maswerte ka dahil isang lisable ang nagmamakaawa sa'yo. Mukha mo maswerte. This is frustrating. Sino ba kasi nagpadukot sa akin? They will pay for this. Napasabunot na lang si Trace ng kanyang buhok dahil wala siyang kaalam-alam kung sinong nagpadukot sa kanya. Oh God, paano na kaya ako? Wala akong pera. Even clothes wala. Tanging brief at boxer lang ang meron ako. Usal niya. Napailing at napangisi naman si Luna dahil baliw ata talaga ang lalaking nakilala niya. Dahil kung ano-ano na lang ang sinasabi nito. What will happen to my company? Ang casino at bar and even my girls. Babaero. Bulong ni Luna sa kaniyang sarili. Nagsasalita pa si Trace nang maglakad ulit si Luna. Kagad niya itong hinabol. Gagawin kong lahat para lang makasama kay Luna. Luna, wag mo naman akong iwan! Napahinto naman si Luna at may naisip siyang kabaliwan. Sige, sa isang kondisyon. Sumayaw ka nga. Pangahamon niya dito. Akala niya seryosong sasayaw si Trace ngunit nagulat siya nang kumaldag ito ng napakalakas. Ganto ba? Tanong ni Trace habang kumakaldag.
Ano ba? Hindi naman sayaw yan eh. Hindi ba? Itong uso sa Manila eh. Okay, sige. Ganto na lang. Desperado na talaga si Trace kaya't gagawin niyang lahat para makasama siya kay Luna. Sumayaw siya ulit at ngayon ay ginagaya niyang iconic na sayaw ni Michael Jackson. Hindi nga kaldag pero parang bumabayo ka rin naman. Ano ba? Michael Jackson nga to eh. Napailing naman si Luna at inisip kung tama ba talaga ang ginawa niyang pagpapasayaw kay Chase. Sige, ako na lang ang magsasabi kung anong sasayawin mo. Oh, magre-request ka. Sige, try me. Mayabang na saad ni Chase. Kaya mo bang sayawin yung Dami Tu Cosita dance? Napatawa si Chase. Ganto ba? Tanong niya habang ginagaya ang sayaw nito. Tawang-tawa naman si Luna dahil gayang-gaya talaga ni Chase ang sayaw na sinabi niya. Paano ba naman kasi? Para siyang yung birding alien na sumasayaw noon. Kaso malaki lang ang katawan niya. Okay na ba? Ang galing ko, hindi ba? Maging si Chase ay hindi makapaniwalang magagawa niyang sumayaw ng ganong naka-boxers lang. Kung ibang tao lang ang nakakita sa kanya, iisipin talaga nila na ang lakas ng amats niya. Ano ba yan, Luna? Panay tawa ka lang naman dyan eh. Baka ini-enjoy mo ang performance ko, ang katawan ko, ang sayaw ko, ang gwapo kong muka, lalo ng malaki kong alaga. Napatigil si Luna sa pagtawa dahil sa narinig. Hawak-hawak pa niyang tiyan niya, kakatawa. Ngunit bigla niya itong binitawan dahil sa inis. Napakakapal talaga ng mukha mo. Alam mo, nagdadalawang isip na tuloy ako kung isasama kita. Pagbibiro niya. Ano? Anong nagdalawang isip ka? Nag-request ka nga sa akin ng sayaw eh. Grabe ka na sa akin, Luna. Torture to sa akin. Oo eh, hindi bagay sa'yong magmakaawa. Hindi bagay sa malaking katawan mo. Napangisi naman si Chase tsaka niya. Tinanong ulit si Luna. Pwede na ba akong sumama sa'yo? Oo na. Iritadong sagot ni Luna. Lumiwanag naman ang mukha ni Chase at mabilis na niyakap si Luna. Nanlaki naman ang mga mata ni Luna nang maramdaman niyang matipuno at matigas nitong katawan. Bastos ka talaga kahit kailan! Hinampas pa ni Luna ang isang upo kay Trace dahilan para lumayo ito sa kanya. Sorry, nabigla lang ako. Grabe ka naman sa bastos. Akala mo naman kung anong ginawa ko sa'yo. Che! Sorry na nga. Pero alam mo, isasama naman talaga kita. Gusto ko lang malaman kung may talent ka sa pagsasayaw. Hindi makapaniwalang tumingin si Trace kay Luna na para bang trinaydor siya nito. What? Pinaglalaroan mo lang ako? How could you do that to me? Naginarating wika ni Chase. Pinag-audition mo lang pala ako. Di sana, nakuha na ako sa isang dance TV show. Tumawa naman si Luna dito, ngunit kalaunan ay umirap siya. Nagulat na lang siya nang sumayo ulit si Chase pero ngayon, careless whisper na. Kumakanta pa siya habang sumasayaw. Anong ginagawa mo? Bakit sumasayaw ka na naman? Careless whisper? Ang laswa? Lintik na sayaw yan, hoy! Tama na nga! Sunod-sunod na sad ni Luna habang naglalakad siya. Ang baboy! Hinampas niya si Trace gamit ang rattan basket na hawak niya. Mas baboy ka pa sa baboy! Huminto naman si Trace sa pagsasayaw. Oink oink! Umirap si Luna ng maraming beses habang nakatingin kay Chase. Maya-maya pa, ay nagtanong ng binata kung saan sila pupunta. Saan ba tayo pupunta? Pupunta na ba tayo sa bahay niyo? Hindi. Pupunta tayo sa bundok at ililigaw kita doon. Gusto mo? Masungit na sagot ni Luna. Sungit. Matalim na tinignan ni Luna si Chase. Wala kang pakialam. Makulit. Wala ka ring pakialam kung makulit ako. Kung hindi ka titigil dyan, ililigaw ko talaga kita rito para mas lalo kang maligaw. Oo na, hindi na magkukulit. Hindi na pinansin pa ni Luna si Chase at sa halip ay nagtungo sila sa bahay ni Sita. Diyan ka lang, huwag kang magpapakita sa ibang tao na ganyan ang suot mo. Baka may matay pa si Manang Sita kapag nakita ka niya. Hintayin mo ako dito ha. Hindi na umangal pa si Trace at sinunod niya ang sinabi ni Luna. Agad na nagtungo si Luna sa bahay ni Manang Sita at binigay niya ang dala niyang mga upo at talong. Nag-usap pa sina Luna at Sita
nang may asong lumapit kay Trace. Galit na galit ito na para bang isa siyang kriminal sa paningin nito. Hey buddy, mabait ako. Pagpapakalma ni Trace sa aso, ngunit mas lalo pa itong nagalit at nagsimulang tumahol. Kahit malaki ang kanyang katawan, ay takot pa rin siyang makagat nito. Nasaan ba si Luna? Bakit ang tagal niya? Hindi pa rin tumitigil ang aso sa pagtahol, kaya naman ay tinakot rin niya ito sa pamamagitan ng pagtahol pabalik dito. Ang hindi niya alam ay nakatingin pala sa kanya si Luna habang umiiling. Tama ba talagang desisyon kong isama ko siya? Wika niya sa sarili. Billy, huwag ka nang magingay! Sabay na napahinto ang aso at si Trace sa pagtatahol nang magsalita si Luna. Hindi ko alam na aso ka pala. Tumatahol ka rin kasi. Napatitig si Trace sa mga mata ni Luna at seryosong nagsalita. Hindi lang ako tumatahol. Nangangagat rin ako. Akala ni Trace na matatakot si Luna ngunit sinamaan lang siya nito ng tingin. Nek mo, tara na nga't umalis na tayo. Baka may makakita pa sa'yo. Hindi na dumaan si Luna sa highway at sa halipay sa shortcut sila dumaan. Palingalinga pa si Trace habang naglalakad. Medyo masukal kasi ang dinadaanan. Bakit ba kasi ay nagpunta ako rito sa Bohol? Wala naman akong ibang taong nakikitang maging mastermind nito. Paano lang ang mga chicks ko? Paano lang mga parting gusto kong daluhan? Ang dami mo namang sinasabi. Pwede bang manahimik ka muna kahit saglit lang? Tumahimik na si Trace ngunit maya-maya pa ay nagsimula na naman siyang magsalita. Hindi ka ba natatakot na dumaan dito? Huminto si Luna sa paglalakad, tsaka siya humarap kay Trace. Bakit naman ako matatakot eh? Malaki naman yung katawan mo. May poprotekta sa akin. Alam ko naman na malaki at masarap ang katawan ko. Pero alam mo na, baka merong mga terrorist dito. Malay mo isa ako doon. Gusto mo bang i-recruit kita? Lumunok ng maraming beses si Trace. Biro lang, walang mga rebelde rito. Ang makikita mo dito ay isang paraiso. Naglakad pa sila ng naglakad. Nangangati na rin si Trace dahil sa mga dahong sumasagi sa kaniyang katawan. Hindi niya namalayan na nakarating na pala sila kung saan nakatira si Luna. Pumasok sila sa gate at namangha siya sa kaniyang nakita. Paraiso nga. Wala sa wish yung wika niya habang tinitignan ang paraisong nasa harap niya. Isa iyong malawak na farm, malawak ang lupain na puno ng iba't ibang mga hayop tulad ng mga manok, baka, bibe, pato, kalabaw, baka at iba pa. Marami ring mga tanim na gulay, prutas at mga bulaklak at masasabi niyang well-established ang lugar na ito. Dito ka nakatira? Ngumiti si Luna. Oo, ang ganda di ba? Mas pumasok pa sila at agad sumalubong sa kanila ang huni ng mga ibon. 6:00 na kasi ito ng umaga, kaya naman ay nagpakita na si Haring Araw. Kitang-kita ni Trace kung paano maiging kumakain ng mga hayop. Napansin rin niya ang magandang bahay kubo ni Luna. Malaki, maaliwalas at malinis. It's wonderful in here. Hindi makapaniwalang komento ni Trace. Kaya pala ayaw mo kong isama rito. Kasi sa paraiso ka nakatira. Oo naman sa nakatira ako sa paraiso. Anong akala mo sa langit lang? Patuloy pa rin pinagmamasdan ni Trace ang paligid. This is the first time na nakapunta ako sa gantong lugar. I'm a city boy, kaya I used to see tall buildings than acres of land. Hindi ko rin ipagpapalit ang ibang bagay dito. Maswerte akong nakatira ako sa isang farm kasama ang lolo ko. Really? You have a lolo also? Napairap si Luna. Sino bang taong walang lolo? Okay ka lang? I mean, kayo lang dalawa dito? Tumango si Luna. Sabay na pinagmasdan ulit ni Luna ang kapaligiran ngunit nagulat na lang siya nang biglang tumalon si Trace sa fish pond. Anak naman ng Maya! Anong pumasok sa isip ng lalaking to? Wika niya. Hindi ko alam na may pool kayo dito. Hindi na ako makapaghintay. Makati na kasi ang katawan ko kanina pa. Ah! Luna! What's happening?
Bakit nakakakiliti? May kumakain sa akin! Napasigaw ulit si Chase nang makitang pinalibutan siya ng napakaraming hito. Mabilis siyang nakaahon habang tumatawa naman si Luna. Why are you laughing? You didn't even help me. You didn't even warn me. Malay ko ba't bigla kang nag-dive? Hindi ako na-inform na isa ka palang diver. Kasalanan mo to. Hindi mo sinabi sa akin na isa yung fish pond. Paano ko nga sasabihin sa'yo Mabilis kang nakadive doon. Alam mo namang, boxers at brief lang ang meron ako. Nabasa pa. Napatawa naman si Luna sa sinabi ni Trace habang nakatingin dito. Basang sisiw nga naman ang binatang naka-boxers lang. Sakto namang dumating si Pedro, lolo ni Luna. Luna, apo, may kasama ka yata. Lo, mamaya ko na lang po sasabihin sa'yo kung paano ko siya nakasama dito. Napatingin naman si Trace sa matanda. Hello po, good morning. Trace nga po pala. Alam ko pong hindi appropriate ang nakikita niyo sa akin dahil naka-boxers lang ako at basa pa. Akala ni Trace na magagalit si Pedro ngunit bigla itong napatawa. Nako, Luna, kumuha ka ng bagong tuwalya doon sa loob. May ekstrang damit at brief din ako doon. Huwag kang mag-alala, iho. Bago yun. Bili ng apo kong lalaki kapag nagbabakasyon dito. Opo. Mabilis na pumasok si Luna sa kanilang bahay at ginawa ang utos ng kanyang lolo. Maya-maya pa ay dumating na siya dala-dala ang tuwalya at mga damit. Samahan mo muna siya doon sa poso at paliguin mo siya. Ako ang magliligo sa kanya? Malaki naman na siya, lolo. Ay, ang ibig kong sabihin, samahan mo siyang maligo. Ano? Maliligo rin po ako? Tapos na ako maligo, lo. Luna, hindi yan ang ibig kong sabihin. Samahan mo lang si Chase. Tama ba? Dahil baka hindi siya sanay. Napatawa naman si Chase sa pag-uusap ni na Pedro at Luna. Hindi rin pala nagkakaintindihan. Pero okay lang naman kung sasamahan ako ni Luna. Mahinang wika niya, tsaka na pangisip. Nakita naman niyang umirap si Luna. Sinamahan siya ni Luna na magpunta kung saan naroon ang kanilang poso. Namangha naman si Trace dahil may ganoong bagay pala. Wow! Ito na ba ang poso? Maarting tanong niya. Klaro naman hindi ba? Nagtatanong pa. Masungit na sagot ni Luna. Sungit? Kulit? Tingnan mo kung paano magbomba. Tinignan ng maigi ni Trace si Luna. Nanlaki ang mata niya nang makitang may lumabas na tubig galing sa poso habang binobomba yun ni Luna. Oh! Tubig! Finally! Totoong tubig na! Akmang kukunin na sana ni Trace ang kabo, ngunit pinigilan siya ni Luna. Hep 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 hep? Anong sinabi ko kanina? Sabi mo, tignan lang kita. Oo nga, titignan mo ako kung paano magbomba dahil ikaw ang gagawa nito sa sarili mo. Grabe ka, Luna. Hindi ka kasing hospitable ng lolo mo. Hindi talaga. Anong ina-expect mo? Maaawa ako sa'yo? Ikaw ang nagpupumilit na sumama sa akin, hindi ba? Oo na. Ako na nga. Mabilis na pumunta si Trace sa pwesto ni Luna at sinimulang magbomba. Ginaya niya ang ginawa ni Luna kanina, kaya naman ay napamangha ulit siya. Ang galing ko talaga, right Luna? Pagyayabang niya dito, ngunit tanging pag-irap lang ang nakuha niya. Ang sungit talaga. Bulong niya. Nang makitang napuno na ang balde ng tubig ay mabilis siyang nagtungo dito para ibuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Oh, thank God for this fresh and clean water. Enjoy na enjoy pa ni Trace ang pagbuhos ng tubig sa kanyang katawan nang makita niyang isang gripo. Kumunot ang noo niyang nakatingin kay Luna habang ang dalaga naman ay napangisip. Bakit hindi mo sinabi na may gripo naman pala dito? Asik ni Trace. Hindi ka naman nagtanong at saka narinig mo bang sinabi ni Lolo kanina na doon ka maligo sa gripo? Wala naman Bumuntong hininga si Trace. Pero gripo will make it easier for me. Oo pati sa pagliligo gusto mo, madali lang para sa'yo. Wala ka sa syudad, nasa probinsya ka. Lahat ng mga bagay dito, pinaghihirapan. Fine. May Dove soap ba kay rito? Body wash?
Napairap naman si Luna dahil sa pagiging demanding ng binata. Yan lang, at isa pa, marunong ka rin makontento. Hindi ka makakasurvive dito kung may pinipili ka. Kailangan mong mag-adjust. Kailangan mong makibagay. Pati shampoo at conditioner? Ngumuso pa si Chase. Oo nga, lahat. Yan lang ang meron dito kaya gamitin mo na yan para makapagbihis ka. Alam mo ba, ilang oras ko nang tinitignan ang forma mo. Hindi ka ba naaawa sa sarili mong tanging boxers at brief lang ang suot mo? Hindi naman, kasi alam kong you're enjoying your view. Enjoy mo mukha mo. Diring-diri nga ako sa'yo eh. Parang magkaka-sore eyes yata ako mamaya. Sagot ni Luna at umirap dito. Hindi na pinansin ni Luna si Chase kaya naman ay maigi na lang itong naligo. Mahigit 1 oras din itong naligo dahil paulit-ulit niyang sinasabunan at kinukuskus ang bawat sulok ng katawan niya. Yan, kuskusin mong maigi ang katawan mo dahil baka mag-amoy hito ka pa. Natatawang wika ni Luna. Because it was your fault. Nang matapos si Chase, ay hinubad niya ang kanyang boxer at brief habang nakatapis. Magbibihis na sana siya nang pigilan siya ni Luna. Teka, hindi pa tayo tapos dito. Anong gagawin mo sa basang boxer at brief mo? Hahayaan mo na lang ba dyan? Hindi mo lalabhan? Napangisi si Chase. Come on, Luna. Hindi ako naglalaban ng mga damit ko. Pwes ngayon, ikaw na. Alangan naman ako maglaban yan. O gusto mong si Lolo. Or itapon na lang natin ang mga to. No, ang mahal kaya ng boxer na yan. That's 3,560 pesos. Sige na, maglaba ka na. Huwag mong sabihin hindi mo alam kung paano. Wala bang washing machine dito? Napasapo si Luna sa kanyang noo habang nakatingin kay Chase na hawak-hawak ang boxer at brief nito. May nakikita ka bang washing machine dito? Di ba wala? Kamayin mo yan. May ibinigay na maliit na planggana si Luna kay Chase. In-instruct niya dito kung ano ang gagawin kaya naman ay mabilis yung sinunod ng binata. Pagkatapos ng ilang minutong pagkusot-kusot ni Chase sa kanyang boxer at brief, ay binalawan niya na ito. 3 beses mong banlawan sa tubig yan. Wala nang reklamo si Chase hanggang sa matapos siya. Sinampay na niya ang mga ito at malawak na ngumiti kay Luna. May kindat pang kasama. Dahilan para mapairap si Luna. For the last time, kailangan ko ring banlawan ang sarili ko. Nagbihis na si Chase pagkatapos. Akala ni Luna ay matatahimik na ang lalaking kasama niya ngunit hindi pala. May lotion ka, Luna? Hindi naman makapaniwala si Luna sa kanya. What? Masama bang maglagay ng lotion kahit lalaki ako? Of course, I'm taking care of my body. Depensa niya. Hindi na nagsalita pa si Luna dahil alam niyang marami na namang sasabihin si Chase sa kanya. Pumasok siya sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang lotion. Nang makita yun ni Chase ay para siyang nadismayado ngunit dahil gusto na niyang mag-lotion ay kagad niyang kinuha ang lotion ni Luna saka ginamit. Thank you for this. See, I'm being grateful. I'm contented. Siyempre, kasi wala kang choice. Nang magpunta sila sa sala, ay may 2 tasa ng mainit na tableya at bagong luto na tinapay sa maliit na mesa. Oh, kumain muna kayo at mainit pa itong tableya at tinapay. Lo, nag-abala ka pa. Sana ako na lang ang pinagawa mo dito. Okay lang po, may bisita rin kaya tayo. Bisita? Mahinang wika ni Luna, tsaka siya napatingin kay Chase. Wala po bang Starbucks dito? Sinamaan ang tingin ni Luna si Chase. Kung ano man yung sinasabi mo, sana manahimik ka na lang. Saan niya dito? Napangiti na lang si Chase kay Pedro. Joke lang po. Tikman mo muna ang tableya, iho. Tapos sabihin mo sa akin kung masarap ba. Tumungo naman si Chase sa matanda at tinikman ang tableya. Para pa siyang nagko-commercial habang tinitikman ito. Ngunit napaso siya. Natapon rin ng konti ang tableya sa short nito na sa kaniyang may private part. Talaga nga naman. Iritadong wika ni Luna. Ang lampa talaga kahit kailan. Dagdag pa niya. Aksidente namang nahawakan ni Luna ang parting
natapunan ng tableya. Ah! Sigaw ni Pedro. Nagulat naman si Luna sa kanyang lolo, kaya mabilis niyang inalis ang kanyang kamay sa short na suot ni Chase. Lolo naman, bakit ka sumisigaw? Nagulat tuloy ako. Mas nagulat ako, apo, sa nakita ko. Aksidente lang po yun. Ibinaling ni Luna ang kanyang tingin kay Chase, tsaka siya nagtanong. Basa na naman ba ang brief na suot mo? Napaubo naman si Pedro na akala mo'y nabubulunan. Lo, okay lang po ba kayo? Pag-aalala ni Luna. Tumango lang si Pedro sa kanya. Hoy, tinatanong kita. Tanong ni Luna nang ibaling ang tingin kay Chase. Hindi naman siguro nabasa. Ipinagpatuloy na ni Chase ang pagtikim sa tableya. Nanlaki naman ang kanyang mata dahil sa sarap. Ang sarap nga po. Oh, may kapares yang pandesal. Bagay na bagay yan. Hindi na pinatagal pa ni Chase at mabilis niyang kinuha ang isang pirasong mainit na tinapay. Hindi niya alam kung bakit sinawsaw niya ito sa tableya. Para kasi siyang naging bata ulit. Nang kagatin ngayon, nanlaki ulit ang mga mata niya. Wow, this is legit. Yummy. Thank you po. Wika ni Chase kay Pedro. Pwede bang magtanong na ako kung bakit ka napadpad dito sa aming lugar? Uminom muna si Chase ng tableya bago sagutin si Pedro. Actually, hindi ko rin po alam. Ang naalala ko lang ay sinuntok ako sa tiyan ng mga malalaking lalaki. Dinukot nila ako at boom, nagising na lang ako dahil sa sigaw ni Luna. Kwento pa ni Chase. Ganun ba? Ang sama naman ang gumawa nun sa'yo at tinapon ka pa rito sa napakalayong lugar. Ang masasabi ko lang sa'yo, mas mabuting dumito ka muna. Tumira ka dito pansamantala dahil gaya nga ng sabi ko, malayong lugar na ito sa lungsod, lalo na sa pier. Napabuntong hininga naman si Chase dahil wala siyang magagawa. Wala siyang cellphone, wallet, pera. Tanging boxers at brief na basa lang ang meron siya. May cellphone po ba kayo? Ito iho, keypad at saka walang signal dito. Maging si Luna ay wala ring signal ang cellphone niya. Tila nawalan na ng pag-asa si Chase. Wala talaga siyang magagawa kung hindi ang manatili muna pansamantala kila Luna. Siguro maghahanap na lang siya ng paraan sa mga susunod na araw kung paano siya makakabalik sa Manila. Simula nang manatili si Chase sa bahay nila Luna, ay nagmistulan silang mga aso at pusa. Puno ng bangayan, asaran, kulitan at alitan. Si Chase na pilyo ay palaging inaasar ang masungit at pikon na si Luna. Di ba sabi ko sa'yo na maghugas ka ng plato dahil may ginagawa ako? Sigaw ni Luna. Hindi naman sinabi ni Lolo Pedro sa akin na maghugas ako ng plato. Bakit mo pinapagawa sa akin ang paghuhugas ha? Anong paki mo? Ako ang kasama mo rito. Kaya ako magsasabi kung ano ang gagawin mo. Nagpapalambing lang naman ako. Baka sakaling magawa mong maghugas. Pero hindi eh. Mas pinili mong magtulala lang. Anong magtulala? May ginagawa kaya ako? Ano naman? I'm counting kung ilan ang mga baka, kalabaw at kambing nyo. Hindi makapaniwalang tumingin si Luna kay Chase. Seryoso ba siya sa sinasabi niya? Tanong ni Luna sa sarili. O sige nga, ilan ang mga baka, kalabaw at kambing namin? You have 8 cows, 9 carabao, and 20 goats. It's quite plenty. Alam ko. Ang mga bibe, manok, sisew, pabo at itik ilan? Naningkit ang mga mata ni Chase. Hindi ko pa sila binibilang. Che! Kapag talaga hindi mo uhugasan ng mga plato, dadapo talaga sila sa pagmumukha mo. Sigaw ni Luna. Sa gwapo kong pagmumukha ba? Gwapo mo, puwet mo! Nanlaki naman ang mga mata ni Luna sa kanyang sinabi. Gusto mo palang puwet ko ah. Gusto mo bang Hindi natapos si Chase sa pagsasalita nang tamaan siya ng walis sa ulo niya. Aray! Luna, nananakit ka na! Mas okay na nga yan kaysa mang-akit ako sa'yo. Bagay na hindi ko magagawa sa isang taong katulad mo. Napangisi naman si Chase
sa sinabi ng dalaga. Bakit ka nakangisi? Para kang baliw sa pagmumukha mo. Alam mo, palagi mo talagang sinasayang ang oras ko. It's your fault kasi pinapatulan mo naman ako. Tinignan ng masama ni Luna si Chase. Kasi kung hindi kita papatulan, hindi ka tatahimik. Gusto mo bang tahiin ko yung bibig mo para matahimik ka? Na-high blood na ako sa'yo eh. Umagang umaga. Sa paglipas ng mga araw, ay patuloy pa rin ang hindi matapos-tapos na sigawan, bangayan at awayan ni na Chase at Luna. Minsan nga'y napapangiti na lang si Pedro sa hidwaan ng dalawa. Para silang aso't pusa o pusa't daga sa pagkalimot. Kumusta naman ang panatili mo rito sa munting lugar ko, iho? Kasalukuyang nasa terrace sina Trace at Pedro habang si Luna naman ay naglalaba. Okay naman po pero minsan, alam niyo po yung apo niyo, napakasadista, nananakit, tapos sobrang sungit. Sumbong pa ni Trace sa matanda. Talaga ba? Pagpasensyahan mo ng apo ko ha. Hindi kasi siya sanay sa mga bisita. Lalo na tanging ang mga apo ko lang na pinsan niya lang ang nakakasalamuhan niya. May mga taong pumupunta naman dito sa amin pero hindi siya nagpapakita. Ganun po ba? Pwede bang magtanong? Tumango lang si Pedro sa kanya. Bakit kailang dalawa ni Luna dito? At saka paano nyo nagagawang palaki ng farm nyo? Kailang namang dalawa dito. Ang totoo kasi niyan, iho, ay galing kami ng Maynila. Nang mag-9 siya, ay bumukod na kami dito dahil sa isang aksidente. Namatay ang mga magulang niya, ang matalik kong kaibigan ng may-ari ng lupang to noon. Subalit, ibinigay niya to sa akin. Nabanggit ko kasi sa kanya na lalayo na kami sa Manila dahil masama ang lugar na yon para kay Luna. Ang bait naman ng kaibigan niyo at binigay sa inyo ang napakalaking lupang ito. Siyang tunay, kababata ko kasi siya. Nang malaman niya ang aking sinabi, ay hindi siya nagdalawang isip na ibigay sa akin to. At kung nagtataka ka kung bakit naging ganito kagandang lugar namin, ay dahil kay Luna. Simula nung makarating kami dito, ay tanging pagsasaka at pagtatanim ang ginawa niya para ibuhos ang kalungkutan at pangungulila niya. May green thumb kasi si Luna, kagaya ng mga magulang niya. Kaya nagpapasalamat ako na siyang kasama ko. Minsan ay bumibisita rin naman ang ibang mga apo ko. Tumango-tango naman si Trace sa kanyang nalaman. Hindi niya lubos sa kalain na ganun pala ang naranasan ni Luna. Gaya ng dalaga, pareho rin sila ni Trace ulila. Walang ama't ina at nawala din dahil sa aksidente. Mukhang malalim ang pag-uusap niyo dyan ah. Hindi na malayan na nasa harapan na pala nila si Luna at tapos na rin itong maglaba. Yeah, we're talking about you. Nagtanong ba ako? Pambabara ng dalaga, tsaka siya umirap. Lolo, tignan mo. Totoo ang sinabi ko sa'yo, di ba? Ang sungit ng babaeng to. Napangisi na lang si Pedro sa naging sumbong ng binata na animoy para siyang bata. Tahimik na namimitas ng kamati si Luna sa kanilang bakuran. Marami na kasing mga hinog at kailangan na itong pitasin. Ang saya! Mapapaluluto na naman ako ng sarsyadong isda rito sa mga kamatis na nakuha ko. Nakangiting wika ni Luna. Sa gitna ng kanyang pamimitas, nagulat na lang siya nang gulatin siya ni Trace na may kasamang malakas na sigaw. Dahil sa gulat, nabato ni Luna ang bulok na kamatis. Kumalat ang mga buto nito sa mukha ni Trace. Hala! Sorry! Ikaw kasi nambibigla ka. Yan tuloy ang nakuha mo. Nagsusorry ka tapos tumatawa ka. Are you even serious? Seryoso nga ako. Bakit mo naman kasi ako ginulat? Wala ka na naman bang magawa? Hindi siya pinansin ni Trace at sa halip ay umalis ito papasok sa bahay. Mabilis namang sinundan ni Luna si Trace. Hoy, galit ka ba? Kasalanan mo naman kasi Reaksyon ko lang yun sa ginawa mo. May sinabi ba akong kasalanan mo? Nagpunta lang ako dito dahil para maghilamos. Nangangati ang mukha ko sa kamatis. Oh God. Napatawa na si Luna habang pinagmamasdan si Trace na naghihilamos sa may lababo. Pagkatapos nun, ay pinagpatuloy na ni Luna ang pamimitas ng kamatis.
Nang matapos, ay napagpasyahan niyang magwali sa mga tuyong dahon. Nang mapansin na nakatulala lang si Trace ay siya naman ang nambigla dito. Bulaga! Sigaw ni Luna. Oh God, Jesus Christ, Luna! Gulat na sigaw ni Trace habang si Luna naman ay tawang-tawa sa reaksyon ng binata. Bakit bang lalim ng iniisip mo? Nakapatong pa ang dalawang kamay ni Trace sa magkabilang pisngi niya. Halatang nabobore na sa probinsya at gusto nang umuwi. Wala naman. Sadyang hindi lang ako sanay sa buhay ko rito sa probinsya. Siguro, pinakidnap ka rin ni Lord para masanay ka. Para maranasan mo ang lahat ng to. Biro pa ni Luna. Sumimangot naman si Trace, tsaka siya tumingin sa malayo. Alam mo, para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano, tulungan mo na lang kaya ako sa pagwawalis ng tuyong dahon. Akala ni Luna ay kukunin ni Trace ang walis na dala niya, ngunit nagtaka siya dahil kumuha ng isang pirasong tingting si Trace tsaka niya tinusok ang mga tuyong dahon. Inisaysa niya yun na parabang isang elementary student na naglilinis. Ang galing ko, hindi ba? Pagyayabang ni Trace sa ginawa niya. Napailing na lang si Luna dito at sinimulan na ang pagwawalis. Bernadette! Bernadette! Sigaw ni Luna. Panay sigaw si Luna sa pangalang Bernadette. At halatang nag-aalala ito. Nang makita at marinig siya ni Trace, ay lumapit ito sa kanya at nagtanong. May hinahanap ka? Si Bernadette. Bernadette who? Hindi ko alam na may ibang tao pala dito. Si Bernadette, yung baka ko. Napanganga si Trace sa kaniyang narinig. May pangalan palang mga alaga mo? Malamang, tao nga may pangalan, hayop pa kaya? Lahat sila may pangalan, no? Pero saan ko ba hanapin si Bernadette? Wala naman siya dito. Ang lawak-lawak ng lugar pero hindi ko siya makita. Tinignan rin ni Trace ang paligid at binilang ang mga baka. 7 lang ang nandoon, kulang nga ng isa at si Bernadette yon. Puntahan kaya natin doon. Turo pa ni Trace sa malayong dapit. Gubat na doon pero posible ring nandun si Bernadette. Baka naligaw siya na magpunta doon. Pag-aalala ni Luna sa alaga niya. Aalis na sana si Luna ngunit biglang nagsalita si Trace. Sasamahan kita. Matapang na wika niya. Ano? Hindi pwede. Hindi ka sanay sa gubat. Luna, please. Tutulungan na kita para mapadali ang paghahanap mo. 2 is better than 1. Hindi na umangal pa si Luna at kagad siyang pumayag. Tumakbo sila para magpunta sa gubat. Bernadette! Bernadette! Sigaw ni Luna. Si Trace sa kabilang banda ay takot habang papasok sila sa gubat. Mag-ingat ka. May baboy ramo at mga ahas dito. Mas lalo tuloy bumilis ang tibok ng puso ni Trace dahil sa banta ni Luna. Bernadette! Where are you? Sigaw naman ni Trace para maibsan ang takot. Napatawa naman bigla si Luna. Ay, sosyal ka. Hindi ka maintindihan ni Luna. Filipino at Bisaya lang ang alam niya. Umiling naman si Trace dito. Bernadette! Sigaw ni Trace, dahilan para mapatawa si Luna. Bakit naman Bernadette? Parang timang? Natatawang ani niya. Sabi mo, Filipino at Bisaya lang ang alam niya. Eh di, Bernadette. Baliw? Habang hinahanap nila si Bernadette, ay may naisip na namang trip si Luna. Hala! Ahas! Malakas na sigaw niya, kaya naman ay nagulat si Trace. Where? Oh God, Luna! Alam mo bang mamamatay ako sa gulat? Panay tawa pa si Luna nang makita niyang reaksyon ni Trace. Legit na nagulat siya habang palinga-linga. Gulat daw pero hindi ka naman nakatingin sa lupa. Sa taas ka nakatingin. Lumilipad ba ang mga ahas, ha? Natatawang sambit ni Luna. Ipinagpatuloy na nila ang paghahanap ng may makitang ahas si Luna. At sa ngayon, totoo na ito. Hoy! May ahas! Takot na wika ni Luna. Ngunit hindi nakinig si Trace. Pailing-iling pa siya habang ngumingisi. Sus, Luna, stop fooling me around.
Hindi mo na ako matatakot. Alam kong nantitrip ka lang sa akin. Anong akala mo sa akin? Tanga? Para maniwala sa'yo? No way! Nagulat na lang si Chase nang tumakbo si Luna. Nang lumingon siya sa kanyang likod, doon niya nakita ang ahas na papalapit na sa kanya. Kaya naman ay dali-dali rin siyang tumakbo at hinabol si Luna habang sumisigaw. Ah! Luna! Wait for me! Nag-abot ang mga paghinga nila at hinihingal nang makalayo sila. It's your fault. You didn't tell me that there's a freaking snake. Matalim na tinignan ni Luna si Chase. Excuse me? Kasalanan ko? Bingi ka ba? Sinabi ko sa'yo kanina na may ahas ah. Hindi ka naniwala nang bibintang ka pa. Kasi akala ko nantitrip ka na naman. Baka magmukha na naman akong tanga sa paningin mo. Pakialam ko. At isa pa, pwede ba? Huwag mo na tayong magsagutan. Kailangan kong mahanap si Bernadette. Hindi na kumibo si Chase para hindi na sila magkasagutan pa ni Luna. Bakas rin sa mukha ni Luna ang pag-aalala para sa alaga niyong baka. Importante talaga sa'yo si Bernadette, no? Napatingin si Luna kay Chase. Hindi lang naman si Bernadette ang importante. Lahat ng alaga naming hayop mahalaga sa amin. Sige na, hanapin na natin. Baka umiyak ka pa dyan kapag hindi natin makita si Bernadette. Nang tanawin na Luna at Chase ang farm sa malayo, doon nakita nila si Bernadette na may kasamang lalaking baka. Nag-date lang pala si Bernadette. Natatawang wika ni Chase. Natawa na lang rin si Luna dahil ang daming nangyari sa kanilang dalawa habang hinahanap si Bernadette ay nakipag-date lang pala. Subalit, hindi nila namalaya na biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nako, umuulan na! Tara na, tumakbo na tayo! Tatakbo na sana si Chase ngunit pinigilan siya ni Luna. Huwag na lang tayong tumakbo. Maligo na lang kaya tayo ng ulan. What? Are you crazy? Paliliguin mo ko sa ulan? Baka may maraming germs pang ulan. Napatawa si Luna. Ang tanga-tanga talaga ng taong to. Bulong niya. Kita mo, basang-basa ka na nga sa ulan eh. Wala ka nang magagawa pa. Doon lang rin napagtanto ni Chase na basa na pala siya ng ulan. Wala na nga siyang magawa kundi ang pumayag na lang sa alok ni Luna. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Chase ang patak ng ulan. Wow, feel talaga ha? Huwag mo sabihin ngayon mo lang to na-experience. Ngayon nga lang, nang tumanda na ako. Napangiting sagot ni Chase. Habang naliligo sila sa ulan, ay napagpasyahan na nilang magpunta sa malawak na lugar sa farm. Ngunit sa hindi inaasahan ay naghabol-habulan sila Luna at Chase. Hoy! Ano ba? Bakit mo ako hinahabol ha? Natatawang tanong ni Luna sa binata habang tumatakbo. Wala lang, trip ko lang rin. Kabayaran mo to sa pagtitrip sa akin kani. Hindi natapos ni Chase sa pagsasalita nang bigla siyang nadulas at napahiga sa lupa. Ngunit ang hindi niya alam ay napahiga rin pala siya sa dumi ng kalabaw. What? Bakit ang baho? Pagtatakang tanong ni Chase. Malakas namang tumatawa si Luna nang makitang nasa uluhan at buhok na pala ni Chase ang dumi ng kalabaw. Why are you laughing at me, Luna? Ano ba to? Hinawakan ni Chase ang bagay na nasa kanyang buhok. Nanlaki naman ang mga mata ni Luna at pinigilan ulit ang sarili na matawa. Nang amuyin niyo ni Chase, nandiri siya. Yuck! Nasusuka si Chase habang pinapahid ang dumi sa damo. Ang swerte mo naman ngayong araw! Komento ni Luna. Ah! I hate this day! Sigaw ni Chase. Napayuko naman sila nang biglang kumulog at kumidlat. Mabilis na nakatayo si Chase habang si Luna naman ay tumatakbo na papunta sa kanilang bahay. Luna! Hintayin mo ako! Mabilis na nagpunta si Chase kung nasa ng poso. Naligo na rin si Luna nang huminto ang ulan. Bigla namang hinagisa ng tubig ni Luna si Chase gamit ang tabo dahilan para mabasa ito lalo na sa mukha niya. Kung nakikita mo lang sana ang mukha mo. Wika ni Luna. God, gusto mo palang basa-basaan ha? Etong sayo. Gumanti rin si Chase. Napangangapa si Luna
dahil mukhang masyadong malakas ang pagbasa ni Trace sa kanya. Para silang mga batang naglalaro ng basa-basaan. Luna, stop! Ayoko na! Suko na ako! Nang matapos sila sa pagligo ay nagbihis na sila. Nagtimpla rin si Luna ng tableya pagkatapos sa kanila pinagbasdan ang farm habang umiinom ng mainit na tableya. Alam mo, maybe I should help you here. Sa shores. Takang tinignan ni Luna si Trace. Ano namang pumasok sa isipan mo? Natatawang wika niya. Wala lang. Siguro I want to try planting veggies. Feed your pets. Sa ilang linggo kong pananatili dito. Honestly. I really appreciate this life. The nature and agriculture. Napangisi si Luna tsaka siya nagbiro. Hay, salamat naman at nasabi mo yan. Akala ko hindi mo marirealize kung gaano kaganda dito. Napatawa silang dalawa, tsaka tumahimik ang paligid. Pinagmasdan ulit nila ang lugar habang napapangiti si Trace na nakatingin kay Luna. Simula nun ay maaga nang gumigising si Trace at gaya ng sinabi niya kay Luna ay tinutulungan niya ito sa mga gawaing bahay kasama ng pagluluto. Luna, magluluto ka ng tuyo? Ako na. Pagpipresenta niya nang makitang magluluto na sana si Luna. Gulat namang tumingin si Luna sa kanya. Seryoso ka? Tumango si Trace. Oo, sabi ko naman sa'yo na tutulungan kita, hindi ba? Kahit nag-aalangan ay tumango si Luna. Sigurado ka ha? Paninigurado niya. Tumango ulit si Trace sa kanya na may kasamang kindat. Napairap na lang si Luna, tsaka siya umalis para magpunta sa labas. Paano ba to ha? I have to fry this naman, di ba? Tanong ni Trace sa sarili. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ulit si Luna sa kusina para tingnan kung ano na ang ginagawa ni Trace sa loob. Siguro naman, alam niya kung paano magprito. Wika ni Luna sa sarili. Nanlaki ang mga mata ni Luna nang makita ang itsura ni Trace. May dumito sa ilong kaya'y mahina siyang tumawa. Ngunit nang makita niyang prinito ni Trace na tuyo ay nagulat siya. Bakit sunog yan lahat? Napakamot na lang si Trace sa kaniyang ulo. Kasi nahirapan ako. Kahoy lang kasi ang gamit ko. Pagdepensa pa niya. Nagrason ka pa. Sabihin mo lang na hindi ka talaga marunong. Tumawa ulit si Luna habang si Trace naman ay problemado sa tuyong nasunog niya. Pagkatapos ng ilang araw ay napagpasya ni Trace na magluto ng pinakbet. Simula kasi nung natikman niya ang nilutong pinakbet ni Luna ay naging favorite niya na ito. Squash, string beans, talong, okra, onion, garlic, pepper. Dinouble check pa ni Trace ang mga sangkap. Nang makumpleto, ay sinuot pa niya ang panyo sa kanyang noo na para bang isa siyang cook. Ang galing ko naman palang magluto. Puri niya sa sarili, ngunit nagigisa lang pala siya ng mga sibuyas at bawang. Ginugol ni Trace ang oras sa pagluluto hanggang sa natapos siya. Sakto namang dumating si Luna. Uy, ang bango niya na! Komento pa ng dalaga. I know, Luna. I cook pinakbet. Pinakita pa ni Trace ang plating niya ng pinakbet kay Luna. Tikman ko ah. Nakangiti pang tumango pa si Trace kay Luna. Masarap di ba? Tell me, Luna. Oo naman. Masarap. Mas lalo pang ngumiti si Trace nang marinig ang sagot ni Luna. Maya-maya pa ay dumating naman si Pedro. May ginagawa kayo. Nagluto lang po ako ng pinakbet, Lolo. Talaga? Patikim nga, iho. Kumuha rin ng kutsara si Pedro, tsaka niya tinikman ang luto ni Trace. Biglang napaubo si Pedro tsaka siya tumingin sa binata. Ang alat ng luto mo, iho. Napatingin si Trace kay Luna. Ngumisi lang si Luna sa kanya at nag-peace sign. Talaga po ba? Maalat?
Tinikman ni Trace ang luto niya. Ang alat nga. Napakamot na lang si Trace sa kanyang ulo at napangisi. Alam mo, kahit mga hayop kapag natikman yan, magkakasakit sa bato. Pagbibiro pa ng matanda. Napatawa naman sila. Aayusin natin yan. Lagyan na lang natin ng tubig tapos oyster sauce. Mukhang hindi mo kasi nilagyan niya ng oyster sauce eh. Oo nga no. Yun palang nakalimutan ko. I was trying to remember everything you use when you cook pinakbet eh. Napangiti si Luna. Baka nga, at saka sorry ah. Hindi ko sinasadyang hindi sabihin sa'yo ang totoo. Ayoko lang kasing ma-offend ka. It's okay, Luna. I understand. Let's fix this. Natatawa ang ani Chase. At gaya ng sabi ni Luna, ay nilagyan nila ng isang basong tubig at oyster sauce at naglagyan na rin siya ng seasonings para makasiguro. Eto, tikman mo. Pinatikim ni Luna ang luto niya kay Chase. Siya rin ang may hawak sa kutsara na para bang sinubuan niya si Chase. Napatitig sila sa isa't isa. Hindi alam ng dalaga kung bakit bigla na lang tumibok ng napakabilis ang puso niya. Okay na ba? Tanong ni Luna, tsaka siya umiwas ng tingin kay Chase. Yes, ang galing mo talaga. Kumain na rin sila, ngunit hindi pa rin mapakali si Luna kung bakit tila mabilis ang tibok ng kaniyang puso. Wala lang to. Bulong niya sa sarili. Kakatapos lang magbanyo ni Chase at tanging si Luna pala talaga ang unang hanap-hanap niya. Nasaan kaya si Luna? Hindi ko siya nakikita dito ah. Wait, why am I looking for her? Napangisi siya. Siguro, nasanay na talaga ako nakasama siya. Lumabas si Chase sa bahay. Inilibot niya ang kanyang tingin, tsaka niya napagpasyahan na hanapin si Luna. Doon niya to nakita sa isang fish pond, katabi ng mga hito at tilapia. Meron rin kasing alagang koi si Luna o mas kilala bilang Japanese fish. Nandito ka lang pala. Tumingin naman si Luna sa kanya na bising nagpapakain ng mga isda. Sakto dumating ka. Pwede bang makisuyo? Pwede bang pakainin mong mga isda ko? Magbabanyo lang sana ako. Tumango si Trey sa dalaga. Eto, fish feeds. Ikaw nang bahala sa kanila ah. Ibinigay ni Luna ang fish feeds kay Trace tsaka siya umalis. Pagkatapos niyang magbanyo, ay naghugas na lang rin siya ng plato, tsaka inayos ang tanim niyang pipino. Hindi rin niya nakikita si Trace dahil nasa kabilang side ng fish pond. Alam naman niya siguro kung paano magpakain ng isda, hindi ba? Siguro naman ay magagawa na niya ng tama ngayon. Natatawang ani Luna. Nang matapos siya sa pag-aayos ng kanyang tanim, ay napagpasyahan niyang puntahan si Trace. Labis na lang ang pagkagulat niya nang wala nang natira ni isang fish feed sa lalagyan. Bakit tubos na yung fish feeds? Nagtatakang tanong ni Luna dito. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang lumulutang na ang alaga niyang mga isda at malaki rin ang mga tiyan nila. Anong ginawa mo? You told me to feed them. Pinakain ko lang sila. I was just thinking na ipakain ng lahat. Ubusin ko para mas lalo silang lumaki. Inosenteng sagot ng binata. Napasapo na lang si Luna sa kaniyang noo. Tsaka niya tinignan ng masama si Chase. What? Why are you glaring at me? I just fed your fishes. Hindi mo ba nakikitang patay ng mga alaga ko? Na overfeed mo? What? Hindi pala uubusin ang lahat ng to sa isang kain lang. It's your fault. You didn't instruct me. Hindi makapaniwalang tumingin si Luna sa binata. Wow! Ako pa talagang may kasalanan? Ako na ngang namatay ng alaga tapos ako pang pagbibintangan mo? Umirap si Luna dahilan para mapakamot si Trace sa kanyang ulo. Don't worry. Babayaran kita kapag nakabalik na ako sa Manila. Hindi na sumagot si Luna dito, tsaka siya iniwan. I guess it's a yes. Silence means yes. Pangungumbinsi sa sarili. Tahimik na umupo si Trey sa may garden nang tawagin siya ni Luna. Hoy!
Tara, samahan mo ako. Where are we going? Sumunod ka na lang sa akin. Hinawakan ni Luna ang pulsuhan ni Chase tsaka sila tumakbo. Ngunit habang tumatakbo sila, ay hindi alam ni Chase kung bakit parang nagsislow motion ang paligid nila. Mabilis naman ang tibok ng kanyang puso habang tinitignan si Luna na tumatawa rin. What's happening to me? Tanong niya sa sarili. Hindi niya namalayan na nakarating na pala sila sa kanilang pupuntahan. Sa harap ng punong mangga. Don't tell me, mamimitas tayo ng mangga. Mismo, kaya nga ako may dalang basket, hindi ba? Napatulala si Chase habang nakatitig kay Luna. Hindi na naman niya alam kung bakit siya nagkakaganito. Gustong-gusto niya kung anong nakikita niya at yun si Luna. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Bakit ka nakatulala ha? Umiling si Chase, tsaka niya binaling ang tingin sa puno ng mangga. Ang dami nga niyang bunga. Komento niya. Mukhang hindi ka rin makakakit because you're wearing a long skirt. Kaya naman, ako na lang ang aakyat at mamimitas ng mangga. Pagyayabang ni Chase. O sige, hindi na ako kukontra. Ikaw na nagpresenta eh. Mabilis na nakakit si Chase sa puno ng mangga dahil marami rin itong mga matitibay na sanga. Nagniningning ang mga mata niya nang makitang ang dami palang mga bunga ng mangga sa itaas. Luna, I'm here! Isa-isang pinitas ni Trace ang mga bunga, tsaka niya inihulog sa baba na siya namang kinukuha ni Luna. Maiging namimitas si Trace nang may sinigaw si Luna ngunit hindi niya narinig dahil nasa mataas na sulok na siya ng puno. Sumisigaw, hindi ko naman marinig. Ngumisi pa si Trace subalit, napaaray na lang siya nang may kumagat sa kanya. Aray! Ouch! Isa palang bubuyog ang kumagat sa kanya. Mabilis siyang bumaba. Aray pa rin siya ng aray, kaya naman ay mabilis silang umuwi. Maghilamos ka muna, dali! At gaya ng sinabi ni Luna, ay ginawa yun kagad ni Chase. Namaga ang pisngi at labi niya. Kahit natatawa si Luna, ay pinilit niya pa rin ang sarili na hindi matawa dahil naaawa siya dito. You're trying not to laugh, Luna. Ikaw naman kasi, nagpresenta ka pa na ikaw ang umakyat. May libreng leaf filler ka tuloy. In fairness, bagay sa'yo. Sige nga, kung ikaw ang umakyat dun sa puno ng mangga, baka ikaw po ang nagkaroon ng ganito. Turo niya sa namamagang pisngi at labi niya. Sinang may sabing kakagatin ako ng bubuyog? Alam ko naman may bubuyog na nakatira doon. Hindi makapaniwalang tumingin si Chase sa kanya. Ano? Alam mo naman pala, and you didn't even tell me. Sinabi ko nga, sumigaw pa nga ako kanina nung nasa taas ka. Hindi ka lang nakikinig sa akin dahil enjoy na enjoy ka sa pamimitas ng mangga. Puwet mo lang naman ang nakarinig. Alam mo namang nasa itaas na ako. Sobrang layo ko na sa'yo. Umirap si Luna dito. Alam mo, mas inuna mo pang makipagtalo sa akin kesa gamutin niyang kagat mo. Umupo ka na nga muna doon. Umupo si Chase sa sala habang si Luna naman ay lumabas ng bahay. Nang makabalik siya, ay may dala siyang malinis na aloe vera. Why are you holding aloe vera? Gamot sa pamamaga ng kagat ng bubuyog. Maingat na inilapat ni Luna ang aloe vera sa mga kagat ni Chase. Napatitig naman ang binata kay Luna habang ginagamot siya nito. Bakit parang nagiging kulay red ang balat mo? Tapos may antena sa noo mo? Pagbibiro pa ni Luna. Di ba si Spider-Man naging Spider-Man dahil kinagat siya ng gagamba? Baka... Ano? Maging bin naman ako? Umiling si Luna. Hindi. Baka maging Jollibee ka kasi sobra mong pabida kaya mo'y nakuha eh. Natatawang wika ni Luna. Napailing na lang si Trace dito. Pumasok na siya sa kaniyang kwarto at nagpahinga. Makalipas ang ilang araw, ay tuluyan ang gumaling ang kagat ng bubuyog sa pisngi at labi ni Trace. Bagong ligo siya ngayon at sakto namang tinawag siya ni Luna. Water dose. Dumi ng kalabaw. Hindi ba familiar?
Napangiwi ang mukha ni Chase nang makitang puno ng dumi ang sakong dala ni Luna. Gagawin ko kasi itong pataba. What? You call that fertilizer? I thought chemical fertilizer lang ang pwedeng gamitin. Diyan ka nagkakamali. Ito ay isang organic fertilizer. Natural at walang halong kimikal. Samahan mo ko. Eto isang sako. Hindi na nakapagsalita si Chase nang hatakin siya ni Luna papunta sa malawak na patag. May dala rin siyang maliit na shovel at may makitang dumi ng kalabaw ay mabilis niya itong kinuha. Ngunit nandiri siya dahil basa pa ang dumi. Napatawa naman si Luna dahil sa pagiging impulsive ni Chase. Alam mo, ang bilis mo talagang magdesisyon sa buhay, no? Sasabihin ko pa sana sa'yo na ang tuyong dumi lang ang pwedeng kunin eh. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Parang Black Forest cake to. Pwede ba? Huwag mo ang ihalan tulad ng pagkain sa dumi ng hayop, ang baboy mo. Sana kapag kumain ka ng cake, dumi ng kalabaw ang maisip mo. Kumuha rin sila ng dumi ng baka. Nagyabang pa si Chase dahil puno na ang dala niyang sako. Binilad nila ang mga ito para mas lalong matuyo ang kuha nila. Pagkatapos, ay nagpunta sila sa pond ng mga bibe. They are so cute. Saad ni Chase habang tinitignan ang mga bibe. Pwede ba ako mag-alaga ng bibe? Tanong niya kay Luna. Pwede naman, pero kailangan mo magsabi ng kwak-kwak ng mga 20 beses. Pagbibiro ni Luna, ngunit nagulat siya nang sundin yun ni Chase. Kwak, 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 kwak. Saad ni Chase habang nag-a-action pa. Sakto namang dumating si Pedro galing sa bayan. Hindi ko alam na kumakausap ka pala ng mga bibi, iho. Natatawang saad ng matanda. Malakas namang tumawa si Luna nang mapagtanto ni Chase na pinagtripan lang siya ng dalaga. Ang bad mo talaga sa akin. Can I choose na ba? Tumango naman si Luna. Ito, and I'll name her Bebe Ruth. Turo niya sa isang bibing naglalakad at may itim sa ilong. Bebe Ruth? Ano namang pangalan yan? Mas malala ka pa sa akin. Natatawang wika ng dalaga. Kinuha ni Luna si Bebe Ruth, tsaka niya binigay kay Chase. Nakangiti namang hinawakan ng binatang bagong alaga niya. Araw-araw ay inaalagaan ni Chase si Bebe Ruth na parang anak niya, dahilan para mapangiti si Luna. Isang araw, sinamahan ni Chase si Luna na kumuha ng mga itlog. Ito si Berta, sobrang agresibo niya. Alam mo bang, nagtatanim siya ng galit kapag nakita niyang kinuha mo ang itlog niya tapos nabasag mo? Sisigaw siya ng napakalakas at tutukain ka niya. Walang tigil sa pagtuka. Ay sus, sisiw lang sa akin yan. I love chickens and Berta will definitely love me. Sige nga, ipakita mo nga sa akin ang yabang mo. Dahan-dahang kinuha ni Chase ang mga itlog ni Berta. Napapangisi pa siya kay Luna nang makitang wala ni isa sa mga itlog nito ang nabasag. Isang itlog na lang ang natira sa pugad ni Berta, kaya naman ay confident niya itong kinuha. Ngunit nagulat siya nang hagisan siya ni Luna ng uod at aksidenteng nabitawan ng itlog. Parehong nanlaki ang mga mata nila ngunit mas lumaki naman ang mga mata ni Berta habang nakatingin sa itlog na nabasag. Sumigaw ito ng napakalakas at sinimulang tukain si Chase. What? Hindi ko kasalanan ng Berta. Si Luna ang may sala. Kasalanan mo to, Luna. Aray! Berta! Mabilis na tumakbo si Chase ngunit hinabol siya ni Berta at nakalipad pa ito. Tinuka nito ang labi ni Chase. Napatawa naman si Luna sa sinapit ni Chase habang ito naman ay nakatingin ng masama sa kanya. Kinuha ni Luna ang first aid kit niya tsaka niya nilapitan si Chase. Lumayo pa ito sa kanya ngunit hinawakan niya ang buhok ni Chase tsaka sinabunutan. Ano ba? Bakit mo ako sinabunutan? Kasi lumalayo ka, nag-iinarte ka pa eh. Gagamutin ko lang naman ang sugat mo. Hindi naman masakit eh. Tsaka may kasalanan ka sa akin. Naging kriminal tuloy ako sa paningin ni Berta. Bakit mo kasi hinagis yung uod sa akin? Eh ang dumi-dumi nun. Tumahimik ka muna at huwag kang gumalaw. Gagamutin ko na yung sugat mo. Maingat na ginamot ni Luna ang sugat ni Chase.
Bakit kaya palaging ang labi mo ang pinupuntirya ng mga hayop? Gusto mo rin bang puntiryahin ang labi ko? Napatitig sila sa isa't isa. Lumalalim ang tinginan nilang dalawa habang bumibilis ang tibok ng puso ni Chase. Napaaray na lang siya nang idiin ni Luna ang pagkakagamot sa sugat niya. Che! Mas hayop ka pa sa hayop? Umalis na rin kagad si Luna habang si Chase naman ay napangiti ng maalala kung paano nagulat si Luna sa sinabi niya. Nang gumabi ay nagpunta si Luna sa labas ng bahay para magmuni-muni. Maliwanag ang buwan, merong ding mga alitap-tap. Nagniningning ang mga mata niya habang lumuluha. Miss ko na po kayo, Mama at Papa. Bigla namang dumating si Chase, kaya naman ay patago niyang pinahiran ang kaniyang mga luha. Why are you crying? Ano? Hindi ako umiiyak, no? Napuwing lang ako. Hindi na lang kinulit ni Chase si Luna. Sabay nilang tinignan ang kalangitan ngunit napako ang kanilang tingin sa maliwanag na buwan. Alam mo bang, your name means moon? Alam ko, syempre. Buwan naman talaga ang ibig sabihin ng Luna. Napatahimik sila. And alam mo ba kung bakit Chase ang pangalan ko? Hindi ko alam. Bakit? Nakairap na tanong ni Luna. Simple. Hinahabol kasi ako ng mga babae. Mayabang na sad ni Chase. Hambog? Napakayabang? Chase ang pangalan mo kasi hinahabol ka ng mga hayop. Hindi mo naisip yun? Natatawang wika ni Luna. Pero alam mo bang, blessing in disguise na napunta ako dito. Hindi ko in-expect na titira ako sa probinsya. I'm a city boy, a billionaire. But now, I appreciate everything. The nature, the agriculture, the simple life. I get the chance to eat fresh fruits and vegetables. For me, it's a huge privilege to be felt. Nasanay kasi ako na parating steak at wine ang kinakain ko. Pero dahil sa inyo ni Lolo Pedro, lalo na sa'yo, I change. Thank you, Luna, for letting me experience your wonderful and rich world. I'll forever remember this experience. Mamamatay ka na ba? Bakit nagsasabi ka ng ganyan sa akin? Wala lang. I just want to express what I'm feeling right now. Nagkatitigan sina Chase at Luna at dahan-dahang inilapit ang mukha nila sa isa't isa. Nakapikit na rin ang kanilang mga mata at handang-handa ng halikan ang isa't isa. Napamulat si Luna. Napatigil sila ngunit dahan-dahang hinawakan ni Chase ang baba ni Luna para ipagpatuloy ang kanilang nais. Muli ay pinikit nila ang kanilang mga mata. Siguradong sigurado na sa gagawin nila ngunit... Bernadette! Napataw na lang sina Chase at Luna ngunit nang ibabaw ang pagkahiya ni Luna. Matutulog na ako. Good night. Matulog ka na rin. Mabilis na pumasok si Luna sa bahay habang hinahawakan ang kaniyang dibdib. Ang epal naman nila! Nakakainis! Si Chase naman ay kinausap pa sina Bernadette at Butoy. Ayaw niyo bang maghalikan kami ni Luna? Bakit kayo umepal sa amin kanina? Napatingin na lang sa kaniyang mga hayop. Ngunit pumasok na rin siya sa loob nang makita niya si Berta dahil baka tukhain na naman siya nito. Kinabukasan habang nagdidilig si Luna, ay nabigla siya sa pagsulpot ni Chase na may dalang sprinkler. Anong gagawin mo dyan? Tutulong sa pagdidilig, hindi ba obvious? Umirap si Luna dito, tsaka siya napatawa. Ngunit nakaramdam rin siya ng hiya dahil sa nangyari kagabi. Di magdilig ka. Confident si Chase sa pagdilig ng mga kangkong pero nagulat na lang si Luna dahil parang may baha dahil sa rami ng tubig at nalunod ng mga bagong tubo na kangkong. Bakit parang binahayan? Bagong tanim pa lang ang kangkong eh. Hindi ko na makita. Sorry. Nakangising sagot ni Chase.
Pagkatapos magdilig, ay namitas rin si Luna ng mga sili. Marami na kasing hinog kaya naman ay napagpasyahan niyang kunin yon. Nabigla ulit siya nang magdala ng isang maliit na basket si Trace at ngumiti pa sa kanya. Don't ask me again kung anong gagawin ko. Obvious naman tutulungan kita. Kumindat rin siya dito. Hindi maiwas ni Luna na mapatingin kay Trace habang nag-harvest ito. Minsan ay napapangiti siya sa tuwing nahihirapan si Trace na kunin ang mga sili. Luna, alam mo bang kumakain ako ng sili? Nagbibiro lamang si Trace ngunit hinamon siya ni Luna. Sige nga, pakitaan mo nga ako. Ayaw rin niyang ipahiya ang kanyang sarili kay Luna. Napalunok siya bago niya kinuha ang sili. Tumingin siya kay Luna na naghihintay sa kanya na kainin ng sili. Inilapit niya ang sili sa bibig niya. Nagbabaka sakaling pipigilan siya ni Luna, ngunit hindi. Kinain at nginuyuan ni Trace ang sili. Pilit pa siyang ngumiti kay Luna, ngunit nakaramdam siya ng init at anghang sa kaniyang muka. Kumusta ka? Tanong ni Luna, ngunit hindi sumagot si Trace. Iluwa mo na yan! Subalit huli na nang malunok ni Trace ang sili. Mabilis siyang nagpunta sa loob para maghanap ng gatas ngunit naubos na pala. Hindi pwedeng uminom ng tubig dahil hindi mawawala ang anghang. Mabilis na hinawakan ni Luna ang kamay ni Trace tsaka sila tumakbo papunta sa mga baka. Bakit tayo nandito? Nahihirapang sabi ni Trace. Kailangan mo ng gatas, di ba? Lumuhod ka. What? Gusto mong inumin ko ang gatas ni Bebang? Bakit? Ayaw mo sa gatas niya? Kay Bernadette na lang kaya? Dedede ako sa kanya. Naguguluhang tanong ni Trace. Ano ba? Nakakainis. Natatawa ako dahil sa pagiging ignorante mo. Ano ba, Luna? Ang anghang talaga. Lumuhod ka kasi. Walang nagawa si Trace kundi ang sundin ang sinabi ni Luna. Pinisil naman ni Luna ang suso ni Bebang, saka lumabas ang gatas nito. Namangha naman si Trace sa kanyang nakita. Aba, namamangha ka pa sa nakikita mo. Dali na, inumin mo ng gatas. Mabilis na pinisil-pisil pa ni Luna ang suso ni Bebang para lumabas ang gatas, habang si Trace naman ay nakangangalang. Nang matapos ay saktong napasigaw naman si Bebang. Napatawa rin sila nang makitang dumumi si Bebang dahil sa kanilang ginawa. Bigla namang humangin ng napakalakas dahilan para mapuwing si Trace. At mga hawakan na sana niya ang kanyang mata, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Luna. Ako na, baka makaramdam ka na naman ng anghang sa mata mo kapag ginamit mo ang kamay mo. Maingat na ibinuka ni Luna ang mata ni Trace, tsaka niya hinipan. Thank you, Luna. Wika ni Trace, tsaka ngumiti sa dalaga. Mas lalo pang nahulog si Trace kay Luna sa araw-araw na magkasama sila. Napapalukso ang kanyang puso sa tuwing ngumingiti si Luna sa kanya. Napapangiti siya sa tuwing nakikita niyang masaya si Luna. Lahat na yata ng gawin ni Luna, magalit, mabwisit at mainis sa kanya. Cute sa kaniyang mata. Nang magpunta siya sa flower garden, nakita niyang tahimik na namimita si Luna. Pinagmasdan niya ito na para bang isang sining sa museo. Napapangiti siya sa tuwing inaamoy ni Luna ang mga bulaklak. Hindi alam ni Trace na nakita pala siya ni Pedro. Gusto mo na ba ang apo ko, iho? Ay, kalabaw kambing baka. Gulat na sambit ni Trace. Po? Ay sus, rinig mo kung anong sinabi ko. Hindi naman po imposible na hindi magkagusto kay Luna, Lo. Kahit masungit siya, para bang bawat araw, nahulog ako sa kanya. Ang daming sinasabi, ligawan mo na. Ho? May basbas ka na sa akin. Ligawan mo ng apo ko kung talagang totoong gusto mo siya. Kumindat pa si Pedro sa binata bago umalis. Habang nasa loob ng kwarto ni Trace,
ay hindi siya mapakali. How am I going to do this? I don't know how to court. I never experienced to be in a relationship. Ang mga babae kasi ang humahabol sa kanya at hindi siya. Paano ko ba gagawin? Paano pag hindi pumayag si Luna? Bahala na. Gaya nga ng sabi ni Lolo Pedro, I will court her if I truly like her. Love her. Kumuha siya ng papel at ballpen saka nagsulat. Inilagay niya yun sa kwarto ni Luna dahilan para makita yun ng dalaga. Pwede bang magkita tayo sa flower garden? Mamayang gabi? Basa ni Luna sa papel. Kailan pa naging ganito yung taong yun? May pa-letter-letter pa eh. Pwede naman yung sabihin sa akin ng diretso. Hindi alam ni Luna kung bakit bigla siyang kinabahan. Iniisip rin niya kung anong dahilan bakit makikipagkita si Trace sa kanya. Wala namang masama kung makikipagkita ako sa kanya. Nang gumabi, ay nagpunta si Luna sa flower garden. Buong araw kasing hindi niya nakita si Trace o baka nagtatago ito sa kanya. Nagulat siya nang makitang may mga fairy lights doon na siya nagpapaliwanag sa garden. Ngunit higit pa ron ay nakatayo doon si Trace na may dalang mga bulaklak na ginawa niyang bouquet. Nagsayang ka pa ng kuryente dito eh. Komento ni Luna para maibsan ang kabang nararamdaman. Napakamot naman si Trace sa kanyang ulo. Ibinigay niya kay Luna ang dala niyang bouquet na ginawa niya. Para sa'yo. Thank you. Nakangiting wika ni Luna sa kanya, kinuha yon. Pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Tumango naman si Luna dito, kahit kinakabahan. Inalalayan siya ni Trace para magpunta sa mesa at umupo. May sineta pala si Trace doon na mesa at silya para sa kanila. Wow! Ang daming prutas dito at ang ganda ng pagkaka-arrange. Natutuwang sabi ni Luna. Luna, alam kong pagtatawanan mo lang ako sa mga sasabihin ko. Pero gusto kong malaman mo na totoo ang lahat ng to. Totoo lahat ng sasabihin ko. Luna, I like you so much. I never imagined to be in love with someone else. Not until I met you. I didn't expect this to happen actually. Pero wala eh. Natamaan ako sa'yo. Gusto ko rin magpasalamat kay Lolo Pedro. Siyang nagpabago ng isip ko. Dahil sabi niya, kung totoo ang nararamdaman ko sa'yo, ipakita ko sa'yo. Kaya Luna Mirasol, pwede ba akong manligaw sa'yo? Busy pa si Trace sa pagsasalita ngunit hindi niya namalayan na kumakain na pala si Luna sa mga prutas na hinanda niya. Anong sinabi mo? Napabuntong hininga si Trace. Pwede bang manligaw sa'yo, Luna Mirasol? Joke. Narinig ko talagang sinabi mo kanina. Pero tumingin si Luna sa mga mata ni Trace, punoy ng sinseridad, pagmamahal at paghanga sa kanya. Ang hindi alam ng binata ay gusto rin siya ni Luna. Lihim na nagkakagusto si Luna sa kanya. Oo, Trace. Pwede kang manligaw sa akin. Nakangiting sagot niya. Hindi alam ni Trace kung bakit naluluha siya. Hindi niya alam kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Naging seryoso si Trace sa panliligaw kay Luna. Walang araw na hindi niya pinapakita kung gaano niya kagusto at kamahal ang dalaga. Isang araw, napagpasyahan nilang mag-picnic sa malawak na patag sa ilalim ng punong nara. Ang sarap ng hangin. Komento ni Luna nang makupo siya sa inilapag ni Trace na tela. Mas masarap dahil kasama kita. Napatawa si Luna tsaka siya pabirong umirap dito. Ngayong araw kasi ay sasagutin na ni Luna si Trace. Ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin. Alam mo, bakit parang masayang-masaya na ako ngayon kapag kasama kita? Ginayuma mo ko, no? Pagbibiro pa ni Luna. Ibig sabihin, nagugustuhan mo na rin ako.
Baliw, gusto na kita matagal na. Saad ni Luna sa kanyang isipan. Ang hangin talaga? Nakasuot ng pulang t-shirt si Chase habang si Luna naman ay naka-sundress. Tumayo si Chase tsaka niya, pinatayo rin si Luna. Sayo tayo? Pag-aaya niya. Paano tayo sasayaw wala namang tugtog? Pwede namang sa isip lang natin ang music Ang importante, ang connection nating dalawa. Napailing na lang si Luna tsaka siya pumahig sa sinabi ni Chase. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang ang ulo niya ay nakasandal sa dibdib ng binata. Napapangiti sila habang nagsisway. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Wika ni Luna kay Chase. Palagi talagang bumibilis ang tibok ng puso ko kapag kasama kita. Mas lalo na ngayong I'm holding your hands. Your head leaning on my chest. You always make my heart explode, Luna. Ang hindi alam ni Chase na ganun rin kabilis ang tibok ng puso ng dalaga. Masayang masaya siyang kasama ang binata. Pinaikot pa siya ni Chase tsaka sila napangiti. Chase, may sasabihin ako sa'yo. Napatingala si Luna sa binata at tinignan niya ito sa mata. Ngumiti siya habang nakatingin dito. Sasagutin na sana niya si Chase nang makita niyang tumatakbo si Bernie, ang alagang lalaking kalabaw ni Luna. Si Bernie! Papunta sa'yo! Mabilis na tumakbo si Chase. Hinahabol siya ni Bernie dahil nakasuot siya ng pulang damit. Doon lang napagtanto ni Luna yon. Luna! Help me! Baka ngayon na ako mamamatay! Hindi alam ni Luna kung matatawa o maawa sa sinapit ni Chase. Paikot-ikot lang ito sa pagtakbo. Hubarin mo ang suot mo! Yung pulang t-shirt mo! Kahit nahihirapan, ay hinubad ni Chase ang t-shirt niya. Tama ang hinala ni Luna. Ang pulang t-shirt pala ang puntirya ni Bernie. Si Chase naman ay napahiga dahil sa pagod. Okay ka lang ba? Hindi, Luna. Kita mo namang hinabol ako ni Bernie, di ba? Napatawa naman si Luna. Itutuloy ko na bang sasabihin ko sa'yo, ha? Tumango si Trace kahit hingal na hingal siya. Kawawa naman ng boyfriend ko. Pinahiran pa ni Luna ang pawis ni Chase. Nanlaki ang mga mata ng binata. Wait, tama bang narinig ko? Boyfriend mo? Ako? Nahihiyang tumango si Luna sa kanya. Mabilis naman siyang napatayo at nagtatalon. Sinasagot mo na ba ako, Luna? Oo nga, ang daming tanong nito. Talaga? I love you, girlfriend ko. At dahil sa tuwa, kinalaga pa ni Trace si Luna. Trace, ano ba? Ibaba mo nga ako? Natatawang utos ng dalaga. Sorry, na-carried away lang. It's official. We're a couple. I love you. Dapat lang na mahal mo ko, no? Ipinagpatuloy na ni Luna at Trace ang kanilang picnic pagkatapos magbihis ni Trace ng damit. Puno ng malawak ng ngiti ang nakapinta sa kanilang mga mukha habang tinitignan ang isa't isa. Trace, ano ba? Kanina ka pa nakatitig sa mukha ko. Matutunaw ako niyan. Hindi ko lang kasi akalain na sasagutin mo ko. It's been 3 months, Luna, since I started courting you. Wow, binilang mo pa talaga. Mukhang mabilis yata kitang sinagot eh. What? It felt years waiting for your yes, Luna. Umirap ang dalaga at tumawa. I love you. So much. Mahal rin kita, Trace. Hinalikan ni Trace ang noo ni Luna, saka silang ngumiti sa isa't isa. Lolo, sinagot na po ako ni Luna. Talaga ba? Mabuti naman. Masaya ako para sa'yo. Basta wag mo lang sasaktan ng apo ko, ha? Dahil ako ang makakalaban mo. Ipapakain kita ng buhay sa mga alaga kong hayop. Biro lang, iho. Niyaka pa ni Trace si Pedro at nagpasalamat. Umalis na rin si Pedro pagkatapos kaya naman nang makita niyang
nagluluto si Luna sa kusina ay niyakap niya ito sa likod. Hindi pa rin ako makapaniwala na tayo na. Di wag. Ayoko. I'm so happy to be with you. Cherishing a lot of moments with you. Mahal kita. Matamis na ani ni Luna. I love you so much, Luna. Tumingin si Luna sa mga mata ni Trace. Paano kapag kailangan mo nang bumalik sa Manila? Paano na tayo? Mahal, hindi naman mawawala kung anong meron tayo. Magkasama tayong pupunta doon. Paano kung ayoko, Trace? Ayokong umalis dito. Maghahanap ka ba ng ibang babae? Baby, hindi. Hinawakan ni Trace ang magkabilang pisngi ni Luna. Hindi mangyayari na. Maghahanap ako ng iba. Bakit pa? I already have you. Natatakot lang kasi ako na baka makalimutan mo na ako kapag nakabalik ka na sa inyo. Kapag bumalik ka na sa dati. Baby, I promise. Hindi mangyayari yun. Okay? Tumango si Luna sa kanya, saka nila niyakap ang isa't isa. Nang maghapon, ay napagpasyahan nilang pakainin ng mga manok. Kumuha ng mga lantang pechay sina Luna at Trace, saka nila yon pinakain sa mga manok. Tignan mo si Berta, nakatitig sa'yo. Sigurado, nakalimutan na niya ang ginawa ko, hindi ba? Napatawa silang dalawa. Isinaboy rin nila ang butil ng bigas na siyang mabilis na tinuka ng mga manok. Yan, kumain kayo para mangitlog kayo ng marami. Ngunit napatigil sila nang may armadong lalaki na dumating. Mahigit 10 ang mga ito na bumaba galing sa van. Pinatago ni Trace si Luna sa likod niya habang tinitignan ang hindi inaasahang mga tao. Bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo rito? Nanlaki ang mga mata nila nang nakita ni Trace ang kanyang lolo na si Minandro habang hawak-hawak si Pedro. Paps, anong ginagawa mo dito? Anong ginawa mo kay Lolo Pedro? Galit na asik ni Trace. Hindi man lang ako nakatanggap ng pangungumusta galing sa mahal kong apo. Bakit nakatali ang kamay ni Lolo? Anong gagawin mo? Bitawan niyo ang lolo ko! Sigaw ni Luna. Oh, siya pala ang babaeng nagugustuhan mo. Oo, si Luna lang at wala ng iba. Kaya kung gusto mong kilalanin pa kita bilang lolo ko, bitawan mo si Lolo Pedro. Nagtaka naman sila nang biglang tumawa sina Pedro at Minandro. Ayos bang acting ko, Minandro? Kumunot ang noo, Luna at Trace at naguguluhan. What? Anong nangyayari, Paps? Si Pedro ang matalik kong kaibigan. Paano nangyari? Ikaw ba yung nagbibigay ng chocolate sa akin kapag pumupunta ka sa bahay namin noon? Ikaw ang nagbigay sa lupang ito kay Lolo? Oo, iya. Ako yun. What? Don't tell me. Ikaw rin ang mastermind sa pagdukot sa akin. I'm sorry, Apo. I have to do it for you to change. Alam mo, masyado ka kasing sakit sa ulo. Napakakulit mo. Tumawa naman si Luna sa sinabi ni Minandro. Pumasok muna tayo sa loob. Kagad silang pumasok sa loob at umupo sa sala. So now, you have to explain everything to me, Paps. Plinano namin ang lahat ng to para magtagpo kayong dalawa. At sumakses naman, hindi ba, Pedro? Nag-apir pa ang dalawa dahil nagtagumpay sila. Ginawa namin yon para magbago kayong dalawa. Nagbago ka, Trace. Alam mo ba yun? Sa mga kwento kas ng lolo mo sa akin, sobra ka raw makulit at pasaway. Habang si Luna naman, masungit sa ibang tao. Subalit binago niyo ang isa't isa. Sobrang say ng puso ko sa tuwing nakikita ko kayong magkasama. Hinawakan ni Trace ang kamay ni Luna, saka sila napangiti. Hindi naman kayo nagsisisi. Galit ba kayo sa amin dahil ginawa namin ito? Para sa akin hindi po. Kahit kayo ang tadhana pang gumawa nito. Hindi ako nagsisisi na nakilala ko si Trace. Mahal na mahal ko po siya. At gaya ng sabi ni Lolo, nagbago nga po kami.
Me too, Pops. Luna means everything to me. Being with her, experiencing this rich and simple life. I love being here, Pops. Paano na ang kumpanya mo? Baka nakalimutan mo kung sino ka doon sa Manila. Totoo talagang CEO ka at bilyonaryo? I told you, baby. It's true. Ibibigay ko na lang ang kumpanya ko kay Colin. I know he will handle it well. I'm willing to give up everything just for Luna. Napangiti naman ang dalaga. Oh, magpakasal na kayo dahil gusto na namin ang apo sa tuhod. Tumawa naman sila sa sinabi ni Minandro. Nasaan na kaya si Trace? Kasalukuyang nasa labas ng bahay si Luna habang hinihintay si Trace. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang dumating ang alagang bibe ni Trace na si Bebe Ruth at may singsing sa bibig niya. Saan mo nakita to, Bebe Ruth? Sa akin. Nabigla si Luna nang dumating si Trace na may dalang bulaklak. Ibinigay niya yun kay Luna. Pagkatapos ay kinuha niya ang singsing mula kay Bebe Ruth. Luna, baby, mahal. I will not waste my time anymore. I want to spend the rest of my life with you. Luna Mirasol, will you take my last name? Will you marry me? Naluluhang tumango si Luna kay Trace. Oo, magiging Mrs. Elizable na ako. Mabilis na sinuot ni Trace ang singsing sa isang daliri ni Luna, tsaka sila naghalikan sa labi. Masayang pinagmasdan ni Luna ang singsing na nasa daliri niya. Mahal talaga kita, Trace. The Boxer Boy. Natatawang wika ng dalaga. Makalipas ang ilang buwan ay dumating na ang hinihintay ni na Luna at Trace. Ang pag-iisang dibdib nila. Napagpasyahan nilang magpakasal sa malawak na patag malapit sa bahay nila Luna at tanging sina Pedro, Minandro at ang mga alagang hayop nilang naging saksi sa kanilang kasal. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare pagkatapos ng seremonya. Nakangiting humarap sina Luna at Trace sa isa't isa. Dahan-dahang inangat ni Trace ang belo na nakatakip sa mukha ni Luna. Hinawakan ni Trace ang baba ni Luna, tsaka niya hinalikan ang marahan ng labi ng dalaga. Nagsigawan naman sina Pedro at Minandro kasamang mga hayop na bisita rin sa kasal nila. In-enjoy nila ang araw na yon na puno ng pagmamahal at tuwa sa kanilang mga puso. Hindi nagtagal ay ipina-renovate nila Luna ang bahay nila na sinang-ayunan naman ni Pedro. Gusto kasi ni Luna na kasama pa rin niya ang kanyang lolo sa iisang bahay. Mas lalo pang lumaki ang farm ni na Luna dahil sa tulong ni Trace. I will never get tired of looking at this view with you, wifey. Talaga naman, alam mo, hindi ko talaga akalain na mag-aasawa ko. Akala ko kasi habang buhay akong magiging single dahil sa kasungitan ko noon. Well, iba talagang isang Trace Avelier Lizable. Iba talaga. Ngunit kahit ngayon, habulin ka pa rin ng mga hayop. I love you, asawa ko. Mas mahal kita, wifey. Sobra. Baka gusto mong mag-enjoy mamayang gabi. Tumingin naman nang makahulugan si Luna sa kanyang asawa. Pwede naman. Nangaakit na sagot niya. Napatawa na lang silang dalawa dahil sa kanilang kapilyuhan. Hindi nagtagal ay biniyayaan sila ng dalawang anak. Isang babae at isang lalaki, sina Chandria at Louie. 17 taong gulang na si Chandria habang 15 taong gulang naman si Louie. Mama, pinakain na naman ng marami ni Louie ang mga koy. Louie, makinig ka sa ate mo. Baka mamatay na naman yung mga alaga nating koy dahil sa overfeeding. May pinagmanahan ka talaga. Napatawa naman si Trace dahil siyang pinagriringgan ng kaniyang asawa. Umalis na rin si Louie sa fish pan tsaka siya lumapit sa mga magulang niya. Mama, pwede ka po bang magluto ng turon? Please po. Siyempre naman anak. Mamaya tulungan mo ko ha? Yes po mama, kaming dalawa ni Ate Chan. Umalis ulit si Louie at nagpunta sa kanyang ate
na pinapakain ng kanilang alagang rabbit. Ang laki na ng mga anak natin, mahal. Oo nga eh. Gusto mo ba ng panibagong baby? Ewan ko sa'yo. Masaya lang ako dahil napalaki natin ng maayos at tama ang mga anak natin. May takot sa Diyos. Mahal na mahal ang mga lolo nila. Maalaga sa mga hayop. Alam na rin nila kung paano magtanim at alagaan ang mga to. Ina-appreciate rin nila ang kalikasan. Dahil yun sa'yo, mahal. For us, you are the best mom, the best wife, and the best granddaughter. That's why I love you. Dahil sa ating dalawa, Chase, hindi ko magagawa ang lahat ng to kung wala ang tulong mo. Masaya ako sa nabuo nating pamilya. I love you, Luna. Mahal kita habang buhay. Ganun rin ako, Chase. Mahal na mahal kita. Kami ng mga anak natin. Matamis na hinalikan ni Luna ang labi ng kaniyang asawa na siyang tinugunan naman ni Chase. Masaya nilang pinagmasdan ng mga anak nila na naglalaro. Wala na silang mahihiling pa. Kontento na sila sa simple ngunit mayaman sa pagmamahal at likas na biyaya sa probinsya. Minsan, nagagawa natin ang lahat kahit labag sa ating kalooban para mabuhay at magpatuloy sa buhay. Minsan ay nagiging desperada at desperado pa tayo para lang makawala sa isang sitwasyon na wala tayong matatakbuhan. Subalit ang buhay ay puno ng sorpresa. Kailangan mo lang harapin yon ng buong puso lalo na kapag yun ay isang problema. Sa hindi inaasahan, kahit planado, ay nagkakilala sina Chase at Luna. Pinaglaruan pa sila ng tadhana dahil ang sungit at ang kulit ay pinagsama. Gaya ng ginawa ni Chase ay nakibagay siya at nakontento para mabuhay sa probinsya dahil yon ang nararapat. Kahit sanay siya sa kaniyang marangyang buhay, ay natuto siyang mag-adjust. Kahit nahihirapan at hindi alam ang gagawin ay sinubukan niya. Bigo man ngunit meron siyang natutunan at tuluyang nagbago ang kaniyang pananaw sa buhay. Sa ating buhay, ang pagiging simple at kontento sa lahat ay sapat na para mabuhay. Nasa sa atin yon kung tayo'y magiging masaya o maghahangad pa ng buhay na puno ng yaman at pera, ngunit hindi naman buong malaya at masaya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.